Okay, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, naglalang ng langit at ng lupa. Salamat sa iyong pakikisama sa amin ngayong hapon. Harinawa sa isyu naming tatalakayin, bigyan mo kami ng talinong makalangit upang lalo naming maunawaan at maintindihan ang aming isyong tatalakayin ngayong hapon. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa kanilang mga radio, sa kanilang tahanan, at harinawa ang iyong banal na presensya ang sumakanila ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Hallelujah, precious name and forever. Amen. Okay, yung ating isyong tatalakayin ito ay tungkol dito sa tinatawag na monotheismo or ang doktrina na ang Diyos ay iisa lamang. God, the true God, is only one. Iisa lang. One God. Pag sinabi nating one God, ang ibig nating sabihin na ang Diyos ay monotheismo. Numerically, by number, when it comes to number ang ating pag-uusapan. Numerically, there is only one God. Yan po ay turo po lahat ng iba't ibang sistema ng pananampalataya. Kahit ang Trinity ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. Trinity believe that there is only one God. Hindi po naniniwala ang Trinity na ang Diyos ay tatlo. Hindi po naniniwala ang Trinity doon na ang Diyos ay tatlo. Sa Trinity na doktrina at pananampalataya, sila po ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. There is only one God. Yan po ang Trinity. Hindi po nagtuturo ang Trinity na tatlo ang Diyos, apat ang Diyos, o lima ang Diyos. Ang Trinity po ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. Okay? Pakatandaan po ninyo yan. Wala pong Trinity na nagtuturo na ang Diyos ay tatlo. Ang Trinity po ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. Ang nagtuturo na ang Diyos ay marami ay yung doktrina ng polytheismo. Pero ang Trinity ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. Ito po ay monotheismo. And so ang Trinity ay hindi nagtuturo na ang Diyos ay marami. Ang Trinity ay nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. Yan po ang Trinity. Ang turo ng Trinity. Ang Diyos ay iisa lamang. Monotheismo po siya. Ang Trinity. Ang tanging pananampalataya na nagtuturo na marami ang Diyos ay polytheismo. Polytheismo. Ang polytheismo ay nanggaling sa Gregong salita na dalawa. Ang poly, P-O-L-Y. Okay? P-O-L-I, pwede rin. P-O-L-A, pero nasa atin yan ay poly, P-O-L-Y, ang ibig sabihin yan ay mini, polytheismo. And so, poly means many, marami. At yung salitang theismo ay galing sa salitang ugat nito ay theos, nang ibig sabihin ay Diyos. Sa English. Theos means God in English. Kung sa ating salitang vernacular o Bisaya, Hiligaynon, ang Theos ay Diyos. Okay? And so dito makita natin na ang nagtuturo na marami ang Diyos ay polytheismo. Maliban sa polytheismo, mayroon pang nagtuturo na hindi lang limitado sa iisang Diyos, sa isang tunay na Diyos. Ang Diyos, kundi may marami pang mga Diyos maliban sa iisang Diyos. Yan po ang turo ng henotheismo, the unity o union of God. Ibig sabihin, mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at maliban sa Kanya ay mayroon pang ibang
mga Diyos. Yan po ang henotheismo. Ang polytheismo ay nagtuturo na marami ang Diyos. Kaya lang, wala silang kinikilala kung sino yung tunay at tama doon. Maliban sa henotheismo, may kinikilala siya na iisang makapangyarihan. Pero maliban sa isang makapangyarihan, ay mayroong pang ibang Diyos maliban sa kanya. Yan po ang henotheismo. Ang polytheismo ay nagtuturo na lahat ay makapangyarihan. Diyos lahat. Kung sino man ang Diyos ng bansang ito, may power yan. Kung sino man ang Diyos ng bansang ito, may power yan. Kahit anong Diyos mayroon ka, basta polytheismo, ay pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan. And so, mayroon na tayong tatlo na nagtuturo. Okay? Monotheismo, polytheismo, henotheismo. And so, karaniwan sa atin, lalo na sa sangka-Kristyanuhan, naniniwala tayo na hindi marami ang Diyos. Sangka-Kristyanuhan. Dahil para sa atin, ang Diyos din naman, Trinity man ang hinahawakan mong doktrina, Hudaismo man ang iyong hinahawakang doktrina, Islam man ang hinahawakan mong doktrina, pareho tayong lahat naniniwala. Trinity man ka, Hudaismo man ka, Islam man ka, Oneness man ka, Arianism man ka, Unitarianism man ka, pareho lang ating paniniwala. Iisa ang Diyos. Trinity ang doktrina mo, naniniwala ka na iisa lang ang Diyos. Unitarianism ang doktrinang dala mo, iisa din ang paniniwalaan mo, iisa lang na ang Diyos. Arianism ka, ikaw rin ay naniniwala na isa rin din ang Diyos. Oneness ka, ikaw rin ay naniniwala na isang Diyos. Trinity ka, ikaw rin ay naniniwala na isang Diyos. Pareho po ang paniniwala ng mga taong yan na umahawak ng doktrinang yan. The same beliefs. The same beliefs. They believe that there is only one God. And so Trinity believe that there is only one God. Monotheismo. Islam believe that there is only one God. Monotheismo din yan. Hudaismo believe that there is only one God. And Christianity also believe that there is only one God. Kaya dito, ang naniniwala lang na maraming Diyos ay siyempre itong mga Sintoísmo, Budhismo, mga Pagano, ayan. Iba't ibang mga paniniwala galing Egypt. Kaya dito sa ating pag-aaral sa isyong ito, dapat natin isalang-alang dito sa sangka-Kristyanuhan na tinatawag natin, Christian religions. Kasi sa Christianity, ang daming mga reliyon, daming sikta. Lahat yan sila sa sikta ng reliyong Kristyanismo ay naniniwala na iisa ang Diyos na tunay. Iisa lang ang Diyos na tunay. All believe that there is only one God. Trinity ka, naniniwala ka na iisa lang ang Diyos. Oneness ka, naniniwala ka na iisa lang ang Diyos. Unitarianism ka, naniniwala ka na iisa lang ang Diyos. Monism ka, naniniwala ka na isa ang Diyos. Kaya, lahat tayo naniniwala na iisa ang Diyos. Saan tayo magkaiba? Saan tayo magkaiba sa isyong ito? Ano ang pagkakaiba ng Unitarianismo sa Trinity? Ano ang pagkakaiba ng Onismo sa Trinity? Ano ang pagkakaiba ng Dualismo sa Trinity? Ano ang pagkakaiba ng Arianismo sa Trinity? Ano ang pagkakaiba ng Hudaismo sa Trinity? Ano ang pagkakaiba ng Islam sa Trinity? Doctrine. And so, parehong nananampalataya at naniniwala na iisa
ang tunay na Diyos, yet mayroon silang pagkakaiba. Okay? Mayroong pagkakaiba. We all believe in one God. Yes. Trinity believe in one God. Pero mayroong pagkakaiba. Arianism believe that there is only one God. Unitarianism believe also that there is only one God. Islam believe that there is only one God. But what is the difference between Trinity, Islam, Judaism, Oneness, and Unitarianism sa kanilang pananampalataya at paniniwala tungkol sa Diyos? Because all of these people or beliefs believe that there is only one God. Lahat yan, naniniwala sila. Kahit saan ka pumunta niya, naniniwala. Tanungin mo ang Trinity, ilan ang Diyos? Sasagutin ka, iisa ang Diyos. Kahit sinong pare, tanungin mo lahat ng pare. Tanungin mo, kung hindi sasabihin ng pare sa'yo, Father, ilan ang Diyos? Naturalmente, memoryado nila. Iisa ang Diyos. Oh. Memoryado nila yan. Iisa ang Diyos. Ngayon, saan din sila magkakaiba sa mga paniniwalang ito? Ganong, parehong nananampalataya at naniniwala na iisa ang Diyos. Okay, bago natin puntahan yung isyo ng pagkakaiba ng pananampalataya ng bawat relihiyon o sikta ng relihiyon sa Kristyanismo, ay puntahan muna natin ang sinaunang pananampalataya ng mga Hudyo. Ang sinaunang pananampalataya ng mga Hudyo. Kasi dito nag-ugat at dito nagsimula ang pananampalataya tungkol sa Diyos. Kasi alam naman natin, ng unang taong nakipag-usap sa Diyos ay walang iba kundi si Adan at saka si Eva. At itong Adan at Eva ay mga saling lahi. At dito natin uugatin kung ano ang pananampalataya at paniniwala ng saling lahi ni Adan mula doon sa Eden hanggang sila ay magkasala. At hanggang sa pagdaloy ng panahon, ano ba talaga ang paniniwala ng sinaunang mga ginikanan o mga sinaunang ninono tungkol sa Diyos? Kaya dito natin maugat kung ano talaga ang orihinal na pananampalataya at kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Dito sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, ito ang unang talata na nagsasabi tungkol sa Diyos. Sabi niya dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula, Diyos, singular, no? Dito. Pero tignan natin kung ano ang original Hebrew word nito. Kung ito pa rin ba ay singular o baka mayroong ibang meaning ito sa original Hebrew word. Dito sa original Hebrew word, ang nakalagay dito ay Elohim. Elohim. Plural po yan. Pag may ayim, Elo or Eloah is singular. Pero pag nilagyan mo ang Elo or Elohim or Elohim ng ayim, that is the plurality in Hebrew. Ayim, pag may ayim yan, plurality. Kaya yung salitang Shemayim, that is plural. Shemayim. And so, dito sa original na salita, ang salitang God ay plural. Pero sa ating mga translation, ang nakalagay ay singular. In the beginning, God. Dapat, ang tamang pagsalin, in the beginning, God's. Plural no? God's. Plural yan created the heaven
and the earth. Now, yung salitang Elohim, which is plural, ay nagsasabi na may ibang Diyos. Kasi plural eh. Marami. Di ba? Plural. The word is plural. Kaya dito, makikita natin na sa sinaunang panahon, ang kapayagan ng Diyos sa kanyang sarili ay maramihan. Okay? Maramihan. God's created the heaven and the earth. May plurality na. Okay? Punta tayo dito sa verse 2. Tingnan natin kung ano ang salita dito na ginamit sa verse 2. Sa original na lingwahe. Kung ito ba'y Elohim pa rin. Okay? Verse 2. Okay? And so, Elohim pa rin. Ibig sabihin, ang salitang God dito sa Genesis chapter 1 ay plural in form. Hebrew word, plural in form. Kaya dito lahat ng salita na God diyan sa Genesis chapter 1 ay plural in form. Kapag plural in form, ang God dyan sa Genesis chapter 1, ibig sabihin, originally, ang Diyos ay nagpahayag ng kaniyang sarili sa pangmaramihan. Okay? Pangmaramihan, hindi isahan. Ang tanong, ano ang paniniwala ng sinaunang mga propeta at mga gidikana naton? Yung unang paniniwala ng sinauna nating mga ninuno, umpisa pa kay Adan. Dahil nagpakilala ang Diyos sa kanyang sarili sa Genesis chapter 1 na pangmaramihan. He is not alone. Mayroon kang kasama. Okay? Mayroon siyang kasama. Puntahan natin ang verse 3. Kasi itong verse 3, mayroong singular meaning ito eh, no? Okay, tingnan natin ang verse 3. Verse 3. Elohim pa rin eh. And God. Okay? Now, dahil sabi na dito sa in English, and God said. And so, pag sinabi niya, and God said, kay Elohim, and God said. Pag sinabi niya, and Elohim said, pangmaramihan ang kanyang form eh. And so, ang Elohim ay nagsalita. Sinong Elohim na nagsalita? That's a big question. Kasi pangmaramihan siya eh. Ilan silang Elohim na nagsalita? And Elohim said, let there be light. And so, makita natin dito, na ang Elohim na nagsasalita dito, let there be light, ay isahan. Pero ang kanyang manifestation at ang kanyang pagpakilala ng kanyang sarili ay pangmaramihan. Ganong ang nagsasalita dito, and Elohim said, let there be light. Siyempre, isa lang yon ang nagsasalita. And so the word Elohim in Hebrew has a different meaning. Kasi nag-iisa lang siya na nagsasalita, pero pangmaramihan. And so dito, makikita natin, the Hebrew word Elohim, ang Hebrew word na Elohim na yan, na plural in form, pangmaramihan sa forma. Pero iisa lang. Pangmaramihan sa forma, pero iisa lang. You see? Tulad ko, magsalita ako, Elohim ako, pero ako lang mag-isa. Iisa lang. And so, ang word Elohim sa Hebrew ay mayroong ibang kahulugan. Hindi po yan pareho sa ating pag-iisip na pag sinabi mong Elohim, marami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Maramihan. Okay? It's not only limited to one.
or limited to 2 or to 3. It's not only. It is many. But the one speaking is only one Elohim. Only one God is the one speaking. Let there be light. Ganon din sa verse 5. And God called the light. Iisa lang din. Pero ang salitang ginamit sa Hebrew ay pangmaramihan. And so during the time of creation, God used the word Elohim to reflect His identity. Gipakita ng Diyos ang kanyang sarili sa salitang Elohim para mapakita ang kanyang pagkakilanlan, yung identity niya. Ano sa tingin nyo? Bakit pangmaramihan ang kanyang ginamit? What do you think? Why He used the word Elohim in Genesis chapter 1, verse 1, and the whole chapter of Genesis? Ano sa tingin nyo? Kung ating uugatin itong mga salitang ito, okay? Lalong-lalo na ang Genesis chapter 1, verse 1. Sa tingin nyo, nung lalangin ng Diyos na ito, ang mga langit at ang lupa, naniniwala ba kayo na ito ang original creation? Original creation, itong Genesis 1:1, ito ang original creation. Kung inyong nababasa ang tala nito, makikita nyo, hindi ito ang original na creation. Sa panahong ito, sa Genesis chapter 1, verse 1, umiiral na si Kristo. Okay? Umiiral na ang Espiritu Santo. Umiiral na siya. Dahil dito, sa verse 2, the Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of Elohim, ang Espiritu ng Elohim. Sinong Elohim yon na tinutukoy? Iisa lang Espiritu, pero ang tinutukoy na Elohim ay maramihan. The Spirit of Elohim. Sinong Elohim ang tinutukoy? Bakit Elohim siya? Hindi siya Eloah or El or Elo. Bakit Elohim ang kanyang representation sa kanyang sarili dito? The Spirit of Elohim. Pangmaramihan, hindi singular. Hindi Elo, hindi Ela, hindi El, hindi Eloah, kundi ang ginamit niya dito ay pangmaramihan. The Spirit of Elohim. Original yan na Hebrew. Kayo ba'y naniniwala na ang Genesis chapter 1 ay original creation? Dahil kung ito ang original creation, wala pang mga anghel dito. Wala pa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pang mga anghel dyan. Sa Genesis chapter 1, kung original creation. Dahil ang kalagayan ng lupa, ng lalangin ng Diyos, sa panahong ito, and the earth was without form and void. May earth na eh. Di ba? Do you think nang sabihin ng Panginoon, let there be the earth, nang lumabas ang earth, eh, walang form, walang giba ang lupa. Formless, empty, darkness, giba ang lupa sa panahong yan, nang lalangin ng Diyos. Bakit mayroong giba? Mayroong sira. Because this represent the condition of the earth when it was destroyed by the cosmic war between Michael Archangel and Satan or Lucifer. Ito nagrepresenta, nagpakilala lamang kung ano ang natabo sa lupa, kung ano ang nangyari sa kalupaan, sa duta, nang maggera si Michael Archangel at saka si Lucifer. Nagiba ang lupa. And so this Genesis chapter 1 verse 1 is the second creation of the earth. Alam ba ninyo? Kung atin titignan uli, ang daloy ng
pagkakataon at istorya ng lupa. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay may new heaven and new earth na naman. God is going to create a new heaven and new earth. Mula na naman ito sa pagkagiba. Kaya itong Genesis chapter 1, ang kalagayan ng earth nito, ng lalangin ng Diyos, ay giba na. At pagkatapos ng 1,000 taon, lalangin na naman ng Panginoon ang lupa, giba pa rin sa kanyang kalagayan. And that is the third creation of the earth. In other words, this is not the first creation of the earth, but the second creation of the earth. Nagiba ito sa labanan ni Michael Archangel at ni Lucifer. Sa Revelation chapter 12, verse 7, there was war in heaven. Nagkaroon ng gera sa langit. At nang magiba ang lupa, then that's the time God created again the earth. That's why on the 6th day, God created Adam and Eve on the 6th day. Bakit? Sila kasi ang itinalaga dito sa lupa na lalaban kay Satanas. And so, very clear that Genesis chapter 1 is not the original creation. Sa sining nga kapanahonan, sa kapanahonang ito, nang lalangin ng Diyos ito, sa Genesis chapter 1, verse 1, angels were already existing. In the original creation, angels were not yet existing. Sa original creation. Sa unang creation, in the eternal past, nung lalangin ng Diyos ang langit at lahat ng planeta sa bilog na universo, the first, second, and the third universe, hindi pa existido mga anghel noon. Yun ay kapanahonan ng iyenso. Pero nang dumating ang panahon sa iyenso, the time of creation, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was the Father and His Son who did the first creation. It was the Father and His Son who did the first creation. It's very clear there. Even in Colossians chapter 1, verse 16 and 17. He was before all things, and by Him all things consist. And it's also very clear in John 1, 1, 2, 3. And so, dito makikita natin, ang umi-exist lamang sa panahon ng original creation ay ang Ama at ang kanyang anak. That's very clear. That is biblically sound. Colossians chapter 1, verse 16 and 17. And He is before all things, and by Him all things consist. He was the creator of all principalities and powers. Kaya lahat, ang naglalang niyan, nung unang panahon, bago gibain ang lupa, ay God. That's why, He was termed as Elohim during this time because angels, Christ, and the Spirit of God existed already. It represents the divine majesty of God. Nagpapakita ito ng kanyang universal power and majesty. When he used the word Elohim, it means the universal Pantocrator, the Almighty One of the whole universe. Pag ginamit niya ang salitang Elohim, sakop niya tanan ang mga anghel, sakop niya tanan ang kanyang bugtong na anak, sakop niya tanan pati Espiritus Santo niya. Okay. He has all the domination of all. That's why he called Elohim. It means, I have the control of all the creations. Divine majesty. Yan pong ibig sabihin ng salitang Elohim. Kasi existido ng mga anghel sa panahon yan. Kung basahon mo, ang Job 38, verse 4 to 7, when the angels or when the sons of God shouted for joy. When the sons of God shouted for joy. Kung basahin mo ang Proverbs chapter 8, verse 22 to 31, when you put the foundations of the earth,
I was there and I was thy delight. Sabi ni Kristo, I was there. And so yun ang representation ng talata sa Biblia ng original creation. Kaya dito makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ito ay tumutukoy lamang na sa panahon ng lalangin ang gibang lupa, ang gibang earth, nandoon ang mga anghel. Kaya sa Proverbs 30, verse 4 to 7, the foundations of the earth, when the sons of God shouted for joy. Yun ang malinaw na ebidensya natin. That the word Elohim in Genesis chapter 1 verse 1 represent the divine majesty, the divine power, is Pantocrator. What do you mean by the word Pantocrator? He is the omnipotent one, the God that controls everything in the whole universe. His divine majesty. He controls everything. Yan po ang ibig sabihin ng Elohim dyan. Kaya dito, sa ating pag-aaral, siya lang din yon. Siya lang din yon. Kaya, sa ibang talata ng Biblia, kung ating pag-aaralan ito, tumutukoy na ang mga angels ay tinawag ding Diyos. Nga bisan pa tayong tao, ay tinatawag din na Diyos. Okay? Gods. We are called gods. Tanda ba ninyo? Mangin Diyos ka kay Haring Paraon at si Aaron ang imong propeta. Sino ko ang Diyos kay Haring Paraon? I made you a God to Pharaoh. Ginawang Diyos ng Almighty Father si Moses kay Paraon. Diyos. Nga aman, pila ka plagues ang ginawa ni Moses sa Egypt. Pila ka plagues? Na 10 plagues. Ay, sino makakagawa nun? Kundi Diyos, makapangyarihan sa lahat. Okay? That's why, si Moses ay ginawang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Ang tunay na Diyos ay gumawa kay Moses na isang Diyos sa harapan ni Paraon. I will make you God to Pharaoh, and your prophet is Aaron. Your spokesman is Aaron. Kaya hindi posible, no, na mangin Diyos ang tao. Kasi ginawa ka ng Diyos eh. If you are made God by God, who can question? Who will ask God if God will make me a God before Pharaoh? And so that is unquestionable. Diyos ang gumawa na maging Diyos si Moses kay Pharaoh. Kaya dito makikita natin sa ating paghalungkat na katotohanan ito sa banal na kasulatan. Iisa lang talaga ang tunay na Diyos. Okay? There is only one true God. Iisa lang talaga. Nananampalataya din Trinity dyan. Naniniwala din ng Trinity dyan na isa lang talaga ang Diyos. Lahat halos ng doktrinang Kristyanismo, iba't ibang sekta ng Kristyanismo, naniniwala na isa lang talaga ang Diyos na tunay. Isa lang talaga. May pagkakaiba nga lang sa ibang bagay. Yung pagkakaiba sa ibang bagay na yon, yun ang ating pag-aaralan sa ibang mga panahon. Dahil dito, kung ating titingnan ang lahat ng relihiyon, sekta ng relihiyon sa Kristyanismo, ay nananampalataya na iisa lang ang Diyos. Okay? Kaya lang, dito sa Trinity, ang tawag nila dyan, sa terminong yan, sa kanilang pananampalataya, ay monotheistic Trinity. Di ba? Monotheistic Trinity. Pag sinabi mong monotheistic Trinity, nananampalataya sila na mayroong iisang Diyos, pero may tatlo silang pinanampalatayanan at kinikilala na membro sa iisang Diyos. At tinatawag yon ng monotheistic Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya malilito ka sa doktrina ng monotheistic Trinity. Kasi silang naniniwala na iisa lang ang Diyos na tunay,
Pero may tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sino ang tunay sa tatlo? Sabi ng Monotheistic Trinity, lahat yang tatlo ay tunay na Diyos. Yan po ang malilito ka dyan sa turo ng Trinity pagdating dyan. Ang Trinity ay naniniwala na iisang tunay na Diyos, iisa. Pero sa kanilang pananampalataya, si itong Monotheistic Trinity ay nananampalataya at naniniwala na may tatlo na membro ang Monotheistic Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong Diyos sa iisang Diyos. Nakakalito, no? Pero ang termino ng Monotheistic Trinity, tatlong persona sa iisang Diyos. Pero ang tatlong persona sa iisang Diyos ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Sasagutin ng Monotheistic Trinity. Iisang Diyos. Ilan ang persona? Tatlo ang persona ng iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nakakalito, no? Kaya dito, sa ating pagtatalakay nito, ng tinatawag na monotheism, may mga pananampalataya at paniniwala that there is only one God. Naniniwala na isa lang ang Diyos na tunay. Pero may tatlong bumuo nito sa tatlong Diyos na tunay. May tatlong bumuo sa iisang Diyos na tunay. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Itong tatlo ay puro pawang tunay na Diyos. Ngayon, kung titingnan mo, ilan ang Diyos? Isa ang Diyos. Ilan ang persona ng Diyos? Tatlo ang persona ng Diyos. Sino-sino yon? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Iisa ang Diyos. Pila ang Diyos na iyong binanggit? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos na iyong binanggit? Tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Malilito ka sa turong yan. Naniniwala, confusing, di ba? Pag confusion, ang turo, sabi ng Biblia, Baalismo. That is a doctrine of Baalism kapag ang turo ay Confucianism. Confucius, ibig sabihin, nakukonfuse tayo. Nalilito tayo sa ganong sistema ng pagtuturo. Kaya dito, ugatin natin. Bakit ganon ang mga ititunuturo? Bakit tayo nililito nila sa turong yon? Tama naman sana, iisa lang ang Diyos. Ay bakit tayo nililito ng iisang Diyos sa Trinity? Bakit tayo nililito ng Trinity? Nililito tayo ng Trinity dahil sa iisang Diyos ay may tatlong bumubuo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diba nalilito ka? Ilan ang Diyos na iyong binanggit? Tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos? Iisa ang Diyos. Pero ilang Diyos ang iyong binanggit? Iisa lang ang Diyos. Pero ilan ang Diyos ang iyong binanggit? Tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tawag mo doon ay tatlong persona ng iisang Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, may mga katuruan sa monotheismo na kapag hindi mo inugad ito at pag-aralan mabuti, ay malilito ka. Malilito ka. Dahil isisigaw mo sa buong mundo na iisa ang Diyos. Pero kapag binanggit mo ang bumubuo sa iisang Diyos na tatlong persona, ay ito ang iyong babanggitin. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And these three are one. At ang tatlong ito ay iisa. Malilito ka, no? And these three are one. Sino po nagturo ng ganyan? Si Jerome.
Saan po mababasa yan? Sa unang Juan 5:7. Saan nga translation? King James Version. Sino po naglagay niyan? Si Jerome. Hindi po yan talata galing sa Diyos. Yan po ay talata galing kay Jerome. Si Jerome lang po, si Obispo Jerome lang po ang naglagay niyan. Si Bishop Jerome ang naglagay ng talatang yan. Sa 1 John chapter 5 verse 7. Yan po ay orihinal na ginawa ni Jerome sa kanyang Latin Vulgate. Siya po ang nag-translate ng Latin Bible into Latin Vulgate. Binago po niya ito pala, no? Ang Latin Bible into Latin Vulgate. At sa kanyang pagbabago ng Latin Bible into Latin Vulgate, ay mayroon siyang idinagdag. Itong 1 John chapter 5 verse 7. There are three that bear records in heaven, and these three are one. Sinong dagdag niyan? Hindi po salita ng mga propeta yan. Wala po sa original version yan. At wala sa original manuscript. Si Jerome, Obispo Jerome lang po may gawa niyan. Kaya dito, kung may nababasa kayong dagdag sa Biblia, ugatin ninyo kung sino may gawa. Yan po ang tawag ng mga mananaliksik ng Biblia na Coma Juanes. Coma Juanes. Bakit coma? Kasi kinamahan niya ang Biblia, pagkatapos niya kamahan ang Biblia, dinagdagan niya. Kaya tawag coma, dagdag. In other words, additional. Pag sinabi mong coma Juanes, it means additional. Pag kinamahan mo gani, ang iyong sinasabi, may continuation. Coma Juanes, may continuation. At sino naglagay ng continuation? Si Jerome. Wala naman sa original manuscript, pero inilagay ni Obispo Jerome. Kaya dito, diyan kinuha ng King James Version ang salitang yan sa Latin Vulgate. Doon sila kasi kumuha ng mga talata nang i-translate nila ang Hebrew Bible into English in 1611. Kaya itong 1611 version, nagkuha ng referensya sa aklat ni Jerome, ang Latin Vulgate. At kinopya nila kung anong nilagay ni Jerome doon sa Latin Vulgate. Kaya sa ibang translation ng Biblia ay hindi mo mababasa yan. Maliban lamang sa King James Version 1611. Kaya dito, hindi natin sinasabi na hindi salita ng Diyos ang kasulatan. Pero ang translation, may mga binago na po sila dyan. Hindi naman natin sinasabi na ang translation ay hindi natin mapapakinabangan. Malaking pakinabang po ang mga translation kahit hindi na original na salita ng Diyos yan. Okay? Translations are not the original word of God. Dumaan na yan ang mga libong mga panahon. Marami nang binago dyan. Kaya kapag hindi mo inugat ang mga pagbabago dyan na ginawa ng mga translators, at kung minsan, pati nga dito sa interlinear, sa original words, Hebrew words, ay nagkakaroon pa tayo ng problema sa unawa. Bakit? Ay dumaan din ng libong taon ang paggulong ng mga salitang yan. At kung nag-aaral ka ng philology, lalaman mo, ang mga salitang yan ay nagbabago ang kanilang mga spelling, nagbabago ang kanilang pronunciation, diction, at etc. Kaya dahil dyan, nagkakaroon tayo ng problema. Mabuti kung magaling ka talagang linguistics at kabisado mo talaga ang lahat ng pinanggalingan ng lingwahe. Kaya lang tayo, biblical language ang lang ginagamit natin, at dalawa lang naman sa biblical language, ang dapat nating isa lang alang, ang Hebrew at ang Griego, Aramaic at saka Syriac. Pero hindi gaanong marami ang Aramaic at saka Syriac. Ang marami sa biblical language, Hebrew at saka Griego. Kaya dito, sa ating pag-aaral ng monotheismo ngayong hapon,
Pakatandaan natin, sa sangka-Kristyanuhan, Hudaismo man ka, Islam man ka, o iba't ibang sekta ng reliyon sa sangka-Kristyanuhan, lahat tayo naniniwala na iisang Diyos. Pero may mga bagay na hindi tayo magkapareho sa pananampalataya sa iisang Diyos. Ibang pananampalataya ng Trinity sa Unitarianismo. Ibang paniniwala ng Trinity sa Oneismo. Ibang paniniwala ng Trinity sa Arianismo. At iba pang uri ng mga pagtuturo ng iba't ibang theological interpreters or mga interpreters of the Bible. Kaya dito makikita natin na hanapin natin ang katotohanan. Tignan natin ang totoo. At aralin natin itong mabuti. Alin ba sa kanila ang pinakamalapit na turo sa banal na kasulatan? At yung pinakamalapit na turo at turo ng galing sa Diyos, yun po ang ating kukunin sa ating isyong tinatalakay. Harinawa sa ating pag-umpisa ng pagtatalakay na ito, ay patuloy kayong makinig sa ating talakayan dito sa monotheismo para makita natin ang pagkakaiba ng mga katuruan, lalong-lalo na sa mga sekta ng sangka-Kristyanuhan. Dahil dito sa sekta ng sangka-Kristyanuhan, iba-iba po ang mga konsepto at pagtuturo at pananampalataya ng bawat sekta. Tingnan natin kung alin sa mga siktang ito ang dapat nating sundin at dapat nating paniwalaan. Kasi itong mga katurang ito ay galing din naman po sa Biblia at binigyan ng mga interpretasyon at paliwanag ng mga matatalinong tao sa sinaunang mga panahon. At tayo lamang po ay biktima ng mga turo ng mga sinaunang mga tao o mga scholar at mananaliksik ng banal na kasulatan. Hanggang dito lang muna tayo ngayong hapong ito. At harinawa, pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy tayong mag-aral, magsaliksik ng banal na kasulatan para maituwid natin kung mayroong kamalian. Tayo po'y manalangin. Almighty Father, Ikaw lang po ang nalalaman namin na mayroong alam ng lahat ng bagay. At ikaw lang po ang alam namin na nakakaalam ng iyong tunay na kalagayan. At ikaw lang po ang aming pinaniniwalain. At wala na pong iba. Harinawa, Almighty Father, ang iyong banal na presensya ang sumaamin. At patuloy mo kaming buksan sa aming pag-iisip para makita namin ang katotohanan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, hallelujah, precious name, and forever. Amen. God bless everyone. At ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang kapayapaan, ang sumaatin ngayon at magpakailanman.